Dahil si pastor ay nakakapat na taon na, kailangan naman niya may kasama. Di ba? Tama? Hindi lang kailangan nag-iisa si pastor. So today, let me introduce to you the pastoral team na mag-lead, na mangunguna sa atin sa Lighthouse Katarman starting next year. Okay? Starting next year, ito ang mga pastor ng Lighthouse Katarman na pangungunahan ng church. Okay? Una-una, tinatawagan ko si Brother Joby Aquino, pagkita naman sa pastor. Tinatawagan ko si Pastor Sito. At ang panghuli tinatawagan ko si Christian Debrino. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tayo sarap. Tayo sarap. Tayo sarap. Juby will be an associate pastor, assistant to the pastor. At the same time, siyang nangangalaga sa outreach ng Sibanos. Si Pastor Sito naman is also an assistant to pastor. So assistant pastor din. Siya naman ang nangangalaga sa outreach ng Talulora at Mirador sa Mondragon. At of course, kilala niyo naman ang ating buting youth leader na si Christian na mangangalaga naman sa youth or sa next generation. Ito ba natin palakpakan na sila po ang mga pastor na magiging naakibat ko na pangungunahan ng simbahang ito simula next year. Okay? So meron na tayong mga bagong pastor. Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo? Okay. Ayaw niyo yata eh. Okay ba? Okay ba sa inyo? Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. So, every Sunday, kung wala si pastor, makikita niyo sila. Makikita niyo sila mag-preach. And so sila ngayon ay nagbibigay ng kanilang puso para may taguyod ang Lighthouse Katarman. Amen? Amen. Naman natin ang Panginoon. Sige po, picturean po ninyo sila para makilala nyo. Okay? Kilalanin ang lubusan ng ating mga pastor, mga puting pastor. Sila ang lubo ng pastoral need. Okay? So, meron bang gusto magreklamo? Meron gusto magreklamo? Yung gusto magreklamo, magpunta ng barangay Kawayan. Okay? Doon kayo. Doon kayo mag-reklamo. Right. Uli palakpakan natin ang Panginoon. Ito. Siguro tayo mga kapatid. Today is Youth Sunday. Every last Sunday, kada bulan, ito nga last Sunday, atong ginhatag para sa mga kabataan. Sino dito ang mga kabataan? Taas ang kamay. Kabataan. Kabataan. Okay, taas kamay. Youth. Young people. Young people. Young adult. Young adult. Okay. Okay. So, today, kining adlaw, ang aton word of God is for the young people. O maapin ito mga young at heart kung marita. Okay? So it's all about the young people. If you remember, kung mayburan niyo ito, ang gisugat ni Jesus, sabi niya, kayo ang asin ng sanlibutan. Parang kasi doon, sino yung mahanap ito sa verse na yun? Kayo ang asin ng sanlibutan. Oh, diba? Pero sabi niya, kung ang asin mawala ang iya alat, uray na siya silbi. Diba? Ikuha na lang ito kuno, ipilak na lang kuno ito. Pagwara ng silbi ang asin. Pilak na lang kuno ito. So, titigil tayo doon sa asin. Di natin gagamitin ng asin. Pagparasa na ano pa? Preserve. Preserve. Diba?
minsan nagluto si Mrs. sa Pasay, kay di rin napalpos. Bakit? May daasin. Diba? Kasi ang Pasay, di ba, dali lang ito mapanpos, di ba? Kabuwasan, panpos na, di ba, pag imogin luto, ano? Pero dahil sa asin, ka-preserve yung kanyang freshness. Pero paano ba natin mapapanatili ang alam ng asin? Okay? So, ang atong topic for today is purity by practice. How Scripture shapes our step. Purity. Salitang pagiging, ano sa Tagalog ang purity? Kadalisayan. Dalisay. Pure. Dalisay. Nakakita na kayo ng kung paano maging dalisay ang ginto? Sino dito nakakita na ng kung anong ginagawa para maging dalisay ang ginto? Sunog. Iniinit, sinusunog. Tapos, makikita mo, merong umaapaw doon sa ginto na mga maitim. Yun yung dumi ng ginto. So, tinatanggal yon para yung ginto maging dalisay. So, tayo mga kabataan. Sino ulit? Taas kamay. Taas kamot sa kabataan. Kita ngayon ang asin ng generation. So, purity by practice, how Scripture shapes our step. Pwede kita ma-ipo sa ulo, yung sa mata, pinit sa mata. Let's pray. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, kung kayo ang Diyos na mapagpalang mapagbigay, Diyos na sapat, Diyos na makapagpagod sa lahat. Puri ka namin, nasasalamatan ka namin, nakiluwanan ka namin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin. Bagamat walang kuryente, bagamat nag-uulan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapakinig na rin yung salita. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, patuloy niyo po kami baguhin at mag-isip po ang magitan ng inyong salita. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa mga oras nito. Buksan po ninyo ang aming puso at isipan upang malaman namin ang kalooban ng aming salita. Maraming salamat. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod bilang daluyan ng inyong pagpapala para sa inyong salamat po Diyos. Ang aming dalangin na may papulit parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ang ang pagiging dalisay, gaya sa asin, parehas man ito nagpe-preserve. Kung ang asin, ipipreserve niya ang mga sura, ang mga isda, ang mga karni. Kita, purity at heart, kung kita kay dalisay kita, it preserves integrity. Integrity. Ano yung sabihin ng integrity? Ang kabuuan ng tao. Ipipreserve niya ito, ang kabuuan sa tao, enhances life with godliness. Sabi nga, may sumagot, ginagamit ang asin para pamparasa. Di ba? Pamparasa sa pagkain. Ganon din, ang pagiging dalisay ng ating buhay ay nagbibigay ng panlasa sa kalibutan. Ang atong kalibutan kaya nadudunot lang. Do you agree with me? Yes? Yes. Labo na itong mga pagsala sa kalibutan, labo na ang mga kasalanan, labo na itong mga nanihimo sa mga bagay na dati hindi naman natin ginagawa. Kung dati, ang mga magulang, di ba, pag ayawgat sa boyfriend-girlfriend, nagtatanan. Tama? Nagtatanan. Yan, kay walay na tanan-tanan. Ngayon, kay walay na. Wala, kay sige, nagsasama na kayo. Pinababayaan ka ng magulang. Kaya nag-live-in. Dati ang hirap. Pag sinabing, pakasalan mo muna. Hindi pwede walang kasal. O yan, alam, sige, burot na. So, yung maraming mga bagay na dati bawal, ngayon hindi na. Yung dati na sinasabi natin na
Hindi pwede muna, ngayon, pwede na. Kaya ang ating mundo ay baliktad na at hindi lang yun, nabubulok. Why? Dahil sa kasalanan. Kaya importante siguro ang isulat ni Jesus na kita ang asin sa kalibutan. Pero paano natin mapapanatili ang ating pagiging asin? So, a pure life, ang dalisay ng kinabuhi, preserves the community and seasons it with grace. Ipo-preserve niya ang komunidad. Kita kay kung mga Kristiyano kita, like what I taught last Sunday, di ba, ang Kristiyano kinahanglan nainggan sa ato kinabuhi. Di ba? Kailangan nakikita sa ating buhay. Kung kita na ng tanan, Kristiyano, at ang tao na imod sa ato ng pagiging Kristiyano, hindi pa malipay. Malilipayan ito ng community, di ba? Ang community ang nakikinabang. Pero kung di naimod ito, pagiging Kristiyano sa buhay natin, paano magiging mabuti ang community? Paano natin may papakita sa tao na okay maging Kristiyano kung tayo bilang Kristiyano, hindi naman tayo nabubuhay bilang Kristiyano? Paano natin sasabihin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Pagpasok mo, nakasimangot ka. Ang hirap pa ano? Diba? Sige nga, sabihan mo nga ako, paano magiging masayang tunay ang Kristiyano? Kung pagpasok mo, ang haba ng mukha mo, pipit-pipit ko. Problema. Pipit-pipit mo lahat. Subukan mo maging masaya. Subukan mo mag-smile. Pag nag-smile ka, ngitian mo isang tao. Anong balik? Ngiti. Tama? Tama po. Simangutan mong tao. Practice smile. Gano'n man. Diba ang hirap? So, kailangan mapanatili natin yung pagiging asin natin sa buhay natin para lang sa ngayon, ang komunidad, nakikita nila yung tamang buhay na pagiging Kristiyano. So, ano pag-uusapan natin ngayon? Kung meron kayong mga Bible, samahan po ninyo ako ating tuklasin ang salita ng Diyos sa mga awit. Okay? Buksan po natin kung meron po kayong mga Biblia. Tayo po ay tumungo sa aklat ng mga awit. Mga awit. Okay. Awit 23. Awit 23. So, awit. Awit 119. Okay. Mga awit 119 verse 9 to 16. Papasahin ko po ayon sa Mabuting Balita ng Tagalog version. Ato na kam sa pan? Adi na kam sa awit 119. Okay. So sabay-sabay tayo magbasa Tagalog. Awit 119 verse 9 to 16. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko ingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ikay aking pupurihin ang lahat ng tuntunin mo ay ituro ko sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin. Malakas kong isisigaw, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan. Higit pa sa kagalakang dulot nito kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusan, lubos kong nalulugod, iingatan sa puso ko upang di na malimot. May the Lord add wisdom in the reading of His word.
Everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan naman natin. Kung titingnan po ninyo, kiningan awit 118 ang pinakahalaba sa tanan nga chapter sa aklat ng mga awit. Pinakahalaba ito. Bakit? Kasi inilista niya yung Israel, yung Hebrew alphabet. Sa Hebrew alphabet, 22 letters. Hindi kagaya sa English alphabet, ilan ang letters natin? 26. Sa Pilipino, ilang alphabet na meron tayo? 27, 28. Okay. Pero sa Israel, sa Hebrew, sa salita ng Israel, 22 na letter. Isipin mo, kada letter, merong kahulugan. So, 8 verses yun. So, 22 times 8, ilan lahat yun? Di ba ang haba? Kaya pag binasa mo yan, mahabang mahaba yung chapter. So, living a faithful, holy life can be possible by following God's Word. Ang pamumuhay ng may pananampalataya, banal na buhay, ay posibleng gawin sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pero, bakit tayo nahirapan? Ganun pala kadali, bakit tayo? Basta ano magiging kakuri mo. Nakuri mo sa kinabuhi. Pero, bakit sinasabing madali? Kaya kita, pirmi kita, nagpuan, nanini. Ngayon sa wari-wari yung diri kita na sulod. Diri kita na mamati. Diba tayong mga tao, mahilig tayo sa ganun. Diri kita na mamati. So, bisan, pinagsabihan ka, ayaw mo. Sino dito ang gusto pinagsasabihan? Kita mo, ayaw, walang gusto magtaas ng kamay. Diba? Kasi lahat tayo, ayaw natin ang pinagsasabihan. Diba? Pero sabi na salita ng Diyos, pwede ko ito na maabot natin ang holy life kung masunod lang kita sa Ginoo. If we follow God's Word. Okay? So, how do we keep our life pure? Paano ba natin mapapanatili ang pagiging asin natin sa kalibutan? Paano ba natin mapapanatili ang ating pagiging dalisay na pagkakaroon ng dalisay na buhay? Tulong bagay na ako i-share sa iyo. Number 1, obedience at pagsunod. Number 2, personal growth o paglago. Pangatlo, reflection o pananalamin. So ano yung una? Ano naman yung una? Obedience, pagsunod. Kaduha, personal growth, paglago. Katulo, reflection, pananalamin. So unahin natin ito, obedience. Pagsunod. Bago dito sa atong binbasa kanina, sabi niya, purity through the word. Ang sabi niya kanina sa verse 9, sabi niya, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong utusan. So, diyan, para kita ma-preserve natin ang atong pagiging pure, tinanggal natin ang obedience. Pagsunod. Pagsunod. Sabihin niya kayo salita ang pagsunod. Tapos sa mga aksidente, hindi sa atong traffic, hindi sa atong lugar, tapos yung mga aksidente kay nga naman, hindi nasunod sa batas, trapiko. Nakuri, no? Mariyagla kita, masakay, kay komportable, pero niyan, diri kita nasunod sa batas trapiko, damo man sa aksidente. Pero sabi dito, para mapanatili mo ang pagiging dalisay ng iyong buhay, kinanglan nasunod kita or namamati kita sa Word of God. Importante yun. Bakit? The Word is a guide for how a young person or for all of us should walk, guard, and order their
step. Sa pamamagitan sa pagsunod sa salita ng Diyos, nababantayan nato ng atong kinabuhi. May nakita mga gisusunod nga, mga standard. Di ba? Tama? Saan nagkakaroon ng problema? Pag ang aton inhimo o mga bagay-bagay, waray sa standard. Halimbawa, nagpanday ka, hinimo mo ini nga balay. Di na lang, kuha na lang. Ito yung mga ghost project. Amo na lang ito na ghost project. Diba? O kaya pag hingo sa kalsada, sa agihan. Tama nga sa corruption, kay nagdagamo ang mga nahingi. Diba? Niyan, ang kalsada, nasa substandard na. Waray na quality. Diba? Okay, ang dapat na budget na mahimo sana ito na maupay ang kalsada, nakad ko na sa mga ibang tao. So, yan kay, waray nakit budget. Dito'y na lang budget. Nanananan natin ni Mon. Ala, kay mahimo na lang. Bisan na lang. Diba? Semento. Nagpa-powder. Kaskasan. Diba? Nagpupulbus. Waray na standard. Kaya nagkakaproblema. Kita sa kinabuhi, kung waray kita standard, naman man na ito problema. Tama? Tama? Tama. Kung di rin kita maka-abot dito sa atong mga standard na ginawa ng Diyos, mapulian kita sa atong ginabuhi. Kaya marami nagkakaproblema. Damo man ang mga problema. Damo ang mga natutukso. Diba? Kasi waray na kita sa standard. Alam mo naman, pagkabataan, di ba? Hanggat maaari. Okay, young people, mamati ha? Mamati, young people. Parang ka mo, sa iyong edad, dapat uray ka muna engage. Tama? Tama. Pero niyan, anong gagawin namin? Ano man na namong mahimo po, magkaroon ka na engage. Mapigilan ka ba namin? Mapipigilan ka ba namin? Diri ka naman mapigilan. Kay lahat ng tao na in love. Tama? Sino dito ang hindi na in love? Taas kamay. Hindi na in love? Wow! Wala hindi na in love, ha? Pero sino dito ang na in love? Na-in-love. Sino dito na-in-love? Dalawa lang, tatlo lang kami na-in-love? Ha? Yung iba hindi na-in-love? Ha? Na-in-love yung dalawa? Joke lang. Kita mga tao, nalilipay kita kung may nakita mga inspirasyon. Tama? Tama? Sino dito may gusto ng inspirasyon? Ako nga ni, kaya nalilipay sa pag nakikita ko siya, pag busy ko sa umaga, bukod sa thank you Lord, diba? Nakikita ko siya, tapos kumikilos, po yung asawa ko, thank you Lord, diba? Tupay. Malipay sa kasing-kasing, kung may nakita mga engage. Pero sa kabataan, maramdam na, dili pa ito ng panahon para magkayon ka engage. Pero nagkayon ka na engage, na-in-love ka. Ano gagawin natin? Ipigilan mo yan? Ano sabi? Ano yung sabihan? Magpinigil lalong ng higil. Ilalong magpupumiglas yan. Pag pinigilan mo, lalong magpupumiglas. Lalong gagawa ng hindi maganda. O iisipin ng dalawa, tayo lang dalawa ang magkakampi, kalaban natin ang mundo. Sino dito mga wala? Siyempre yung iba wala pang mga hindi. Pero pag dumating kayo sa punto na ganun na kayo, meron na kayong engage, at dahil pinagbabawalan kayo, pakiramdam ninyo yun,
Kayong dalawa lang magkakampi. At kaaway niyo ang buong mundo. You and me against the world. Ha? O, tapos ngayon, anong gagawin niyo? Na naman, magtanan ka. Alis ka. Di ba? O, magsasama kayo. Titira kayo sa isang bahay. Maglilipin kayo. O, pag naglipin, o yung dalawa, naging tatlo na. Hanggang maging upat. Yan, kaya nagdara mo na. Kaya walay ka man trabaho, walay kay buhi-buhi. Bulag na kita, kay kakuri mas kinabuhi. Kay kasi wala tayong standard. Nandyan na, na-engage ka. Kailangan meron ka pa rin standard. Kasi sinusunod. Meron ka pa rin guideline. Bago nila, guideline. May nakita batas trapiko. Kinalagay pag ginsugan nila, no parking. No parking di hapon. Diba? O diyan kay kita, may engage. Bisa no parking, no touch. Diba? No touching. O, kamo? Eh, bulsa. Ayaw agad sa pag-touch. Pag-touch niyo, touch muna. Daliri. Yan, pinadali. Kamay na. Pag abot, dito na. Malapit na sa katotohanan. O, di ba? Iiwasan natin yun. Yan, mamati, mga kabataan, iiwasan natin yun. At tao, pag nahawakan, Nagliliyab. yun. Okay? Iwasan natin yun. So, kinanglan, meron kitang guideline. Anong salita ng Diyos? Mamadi. Sa mga kabataan. Yan. Anong salita ng Diyos ang sinasabi sa mga kabataan na nagsasama ng walang kasal? Sabi ng Diyos, bawal. In English, it's called fornication. Ang bot po ano ba sa Tagalog ang fornication? Ito, fornication, nagsasama kayo ng hindi kasal. Ginagawa niyo yung mga bagay-bagay na mag-asawa, nakasal. Pero kayo hindi kayo kasal. Ang tawag doon, fornication. Kaya yung mga anak ng mga live-in, anong tawag doon? Bachelor. Buti kung chili-chili. Bastard. Bastardo. Bakit? Nagsama kayo, hindi naman kayo kasal. Di yung anak mo, bastardo, kasi hindi naman susunod sa apelido mo yan. Ikaw na lalaki. O di ba kawawa yung bata? O, tapos naghiwalay kayo. O di single mom. O, single mom. Tapos yung anak, lalaki. O, paglaki niya, ano sa tingin yung gagawin niya? Gagayahin niya yung ginawa ng tatay niya. O kung babae siya, gagawin niya kung ano yung ginawa ng nanay niya. Magpaburog gihapon. Magburog gihapon kung lalaki. Kaya, ang kasalanan, dumadami kasi wala ng standard. Dati nga, sabi ko sa inyo, pag ayaw ng magulang, wala kang magagawa. O, wala kang magagawa pag ayaw ng magulang. Pag sinabi na, layon mo yan, ayaw mo yung magulang yan, wala kang magagawa. Ngayon, wala. Layon mo yung girlfriend mo, di ko gusto yung magulang niya. Ano gagawin? Wala. Paglalaban niya. Itatanan niya. Diba? Ganon ang buhay na yun. Tingin nyo ba gusto ng Diyos yun, mga kabataan? Gusto. Kaya kinailan, meron kang guideline. So, iwasan mo. Kung may girlfriend ka, may boyfriend ka, ayaw God, no touch muna. Ayaw God sa pag-date na kamula nga duha. Kinailan may nakaupod. Group date. Okay lang yan. Bakit? Dalayan sa panahon, pag pakasal na ka, sobra-sobrang oras nyo sa isa't isa. Kahit hindi kayo pigilan, mananawa kayo. Baka dumating sa panahon na sawang-sawa ka na sa naging girlfriend mo. Dahil asawa mo na siya. Dahil araw-araw kayong magkasama. Mamati mga young people.
hindi ko kayo pinipigilan para mag-engage. Kay, that is your right. Karapatan yun. Ang sa akin lang, idaan ninyo sa tamang perspective. Idaan nyo sa tamang pananaw. Mag-set kayo ng guideline. Obey. Rather, ano yung sinasabi natin? Prevention is better than what? Cure. Prevent. How? Word of God. Mamati kita sa Word of God. Prevention is better than anesthesia. Mamati kita sa Word of God. Importante ito. Oh. Hala, tapik-tapik sa katabi. Tapik-tapik sa katabi. O, sugaran. Neighboran mo ito? Okay. Next. Oh, ito muna. Obedience. Pagsunod. Tingnan mo ha. Personal growth. Paglago. Ano ang sinabi sa verse 12-13? Basahin natin ang binasa natin kanina. Ang sabi doon sa binasa natin, pupurihin kita Yahweh, ika'y aking pupurihin, ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin binigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Kung ba'y hindi pa lang nga kay sa Bible pa lang, may na nagsugad na, kinanglan may memory verse. Diba? Kinanglan meron tayong memory verse. Alam niyo yung mga nagme-memory verse? Paglabay, ito ang nagme-memory verse, dahil nasa puso yun, hindi nila napapansin na isa sa pamuhay nila yun. At lumalago sila sa kanilang buhay. Yun ang tinatawag na personal growth. Kita kay nalago kita, nayabong kita, kay may nakita kapot ng Word of God. Pero kung wala kita kapot ng Word of God, kung wala tayong hawak na Word of God, na naman, anong mangyayari sa buhay natin? Bahala na lang. Bahala na lang. Inihan na akong Arab, kay bahala na. Sini, ininala. Ininala akong napatian. Diba? Sige ka ng sige. Pero kung may hawak ka ng Word of God, diba? Kahit sinabi mo, ang hawak mo lang, si Yahweh ang aking pastor. Bisan ito, kahit memorize mo na ito, diba? Sige, hindi mo pag-memorize. May iisip mo yun pag sinabi, si Yahweh ang aking pastor. Takay, ano man ako agihan kay basta si Yahweh. Pangalan sa akin si Yahweh. Eh siya man na akong pastor, siya mamumproblema sa akin. Tama? Tama? Ngayon, kung wala kita memory verse. Oh, alam? Kaya sige, ako lang inihinahiburan. Ako na lang inihimuon. Nagka-problema ka. Problema mo yun. Hindi problema, ligat yun. Hindi niya ito problema. Oh, balik tayo. Balik tayo. Okay, mga kabataan, mamati. Balik tayo sa pagkakayaw ng engage. Mamati. Engage. Diba, kay maramdaman kita, inanglan, bida kita standard. Oh, no touch muna. Eh ngayon, wala kang alam na Word of God. Ang alam mo lang, ito. Alright? Ito. Diba? Oh, kung ito lang, eh mahal ko siya. Kahit ano mangyari, ipaglalaban mo siya. Na naman, kung hindi ka ayaw ka sa pagpulang, hindi ako mabubuhay kung wala. Ganun ka. I can live without. Diba? Bumigay na. Kasi, yun lang yun dito. Pero kung meron kang Word of God, bisan na ano pa, wala naman, ayaw sa akin ng magulang mo, okay lang. Wala akong magagawa doon. Hala, sige lang. Hanap kasi doon sa Mario ng imong pamilya. Hindi ko pagpilitan ako sarili. Diba? Oh. Hindi ka pa nagkasala. Diba? Napanatili mo pa yung iyong purity. Oh, okay. Pasintabi lang ha. Pasintabi lang. Oh, mga lalaki, youth. Halimbawa, niyaya mo mag-date. Di kita
hindi kita makato. Lovers day. Bago to, nangunta na si babae, hindi kita makato. Basta, may masunod na lang. Yung pala, may binabalak na. Pero kung marang ka sa Word of God, di ba? Kinapunta ng babae, di kita, kain kita. Pag sinabi ng lalaki, basta, sama ka na sa akin, ay ayaw God. Kay, bangin na nung pa ito na anatumagihan, di ba? Kaya magkayo ba problema, ayaw na God. Hindi rin na lang, hindi na lang sasama. Di ba? Kasi meron kang Word of God. And that is for your personal growth. Para lumago kayo. Ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos, para tayo lumago. Para tayong isang puno na lumalago, yumayabong, dumadami ang dahon at bunga. Anong kabaligtaran ng yumayabong? Lumalago, anong kabaligtaran? Nalalamtak. Hindi, nababansot. Para kasi kung sa nababansot, hindi rin na nadako. Amo na lang ito. Yun na lang. Ganun na lang. Hanggang doon na lang. Para kasi doon? Hanggang doon na lang ang kaya niya. Nabansot siya. Bonsai na bonsai. Sayang. Kahit sa ating ano, okay, kahit sa ating buhay, yan, kay anumang kabataan, ipapa-eskwela ka. Huwag nyo sayangin yung panahon na nag-i-eskwela kayo. Damang masito ng mga kabataan, maruyag mag-eskwela pero waray kapasidad. Kita niyan, kay may nakita kapasidad, nag-i-eskwela kita, di pa i-eskwela kita. Sulitin ninyo yung panahon na yun. It is for your personal growth. Pero niyan, ito mga kabataan, na naman, sulat nila, hanggakurin, na naman, ipakukurin ng eskwela, ayaw nagirinak sa eskwela. Di ba ganun tayo? Ayaw natin ang mahihirapan. Praise God. 6 years sa engineering, dinis ko ang hirap. Kasi gusto kong makatapos. Kahit sa kabila nung sinasabi ng tatay ko, hindi ka makakatapos. Kasi, ano ka school bukol. Sorry sa term. School bukol kasi term namin yun. Ano yung school bukol? Yung pabanjing-banjing sa pag-aaral. Pero nakatapos ako, pinakita ko sa tatay. So what's my point? Ang punto natin mga kapatid, ang salita ng Diyos na gagamitin mo, minememorize mo, magagamit mo yan sa ikauunlad. Sino dito gustong yumaman? Hey. Yan lang kami. Bahala ka. Alam nyo ba? Ang Bible, ang pinakamaraming talata patungkol sa pangyayaman. Ewan ko lang kung meron kayo nabasa na. Gusto nyo yumaman? Basahin nyo sa Bible. Marami. Kung meron kayo mapanghawakan, makakatulong yan sa inyo. Malaki ang may tutulong niya sa inyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, nakakailan na tayo. Una, obedience, pagsunod. Kadua, pagsunod, paglago. Katulo, reflection, pananalamin. Reflection needs commitment and longing. So, kailangan meron tayong, ano yung Tagalog ng commitment? Ano sa commitment? Dalawa lang naman yun committed at committed. Alam niyo yan? Dalawa lang yan, committed o committed. Committed, yung ibig sabihin, taos puso ka. Sige lang, susunod ako. Yung committed na. Yan, wala. Committed na siya. So, committed. Ibig sabihin, yung commitment mo sa Diyos, yung pagnanasa mo sa Diyos, na araw-araw paggising mo, Lord, ikaw ang nais ko. Ano sabi sa verse 10? Sabi niya, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko, ingatan ko pag hindi magkasala laban sa iyo, kailanman. Kaupay man ano? Kaupay ni.
Reflection. Sabihin siya na reflection. Reflection. Pananalamin. Nasubukan nyo nang tumingin sa salamin. Ha? Tayo ba yung klase ng tao na pag tumingin tayo sa salamin, gumanon tayo, tapos meron kang kamalunggay din sa kan. Wala kayo. Balik talaga. Wala kang ginawa. Ganun ba tayo pag nangyari? Hindi, di ba? Ngayon, pag nagsalamin kita, di ba, sa mga, di ba, sa mga babae, di ba, pag, tara, Beshi, siya tayo. Kasi nanalamin yan, di ba? Tapos, ayusan ito, kahimo, di ba? Pag may na problema, makeup, di ba? Makeup, di ba? Sa mga kababaihan. Lalaki, may nakita ka na ba? Bro, tara, siya tayo. Pero pag ganun, wala, di ba? Meron sa atin pa na tumingin sa salamin at pagtingin niya, hindi niya inayos yung sarili niya. Meron bang ganun? Wala, di ba? Natural, pag tumingin ka sa salamin, mag-aayos ka. Di ba? Magsusuklay ka kung bagong gising ka. Maghihilamos ka. Di ba? Kung may muta ka pa, sabi nga, may muta ka pa, tatanggalin mo. Di ba? Kung meron ka bang panis na laway, di ba? Tatanggalin mo yun, naghilamos ka. Di ba? Nag-toothbrush ka, salamin. Nagpabango ka. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? Conscious. May nakita ka na pangit sa sarili mo at binago ng ano? Binago mo. Ikaw ang nagbago sa pamamagitan ng salamin. Ganun din tayo sa salita ng Diyos. Kung meron tayo, kung iniingatan natin yung salita ng Diyos sa puso natin, kung iniingatan natin yan ay nagsisilbing salamin. Ipinakikita sa atin ng banal na Espiritu kung ano yung mali. At yun ay binabago natin. Amen po ba? Amen. Ipinapakita ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang anumang problema sa atin. Tapos tayo yung nag-aayos. Ay, ano kay bago din sa Bible kay kinanglan, Juan, dili kita happy, kay dili man kita kasal. Niyan kay nanuman. Kinanglan kita mamali sa salita ng Diyos. No, okay lang siya, pagulang kita kay bisan love kita, pero kinanglan talaga kay dili man kita kasal, nag-live-in kita. Pero kay bago sa Word of God, dili kita dapat mag-upod kay, di ba? Dili kita hulag na lang kita. Di ba? Masakit. Kasi bakit? Love mo eh. Pero sumunod ka. Nanalamin ka. Nakita mo yung pagkakamali. Sino ang nagkaroon ng benefit? Ha? Ikaw na sumunod sa salita ng Diyos. Di ba? Ikaw na sumunod sa salita ng Diyos ang nagkaroon ng benepisyo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Remembering and meditating God's Word. Nalilipay kada Domingo, may mga kabataan, mga arog, mga young people na nakati sa tubangan para lang magkuha sa kanilang memory verse. Yan nga, nagdadramo o mga arog na diba? Sana kita, buong church, may kita hawak na Word of God. Pero hindi kita nagme-memorize. Bisan waray reward. Bisan waray biskuit. Pero hindi kita nagme-memorize. Pero hindi kita nag-aaral sa Word of God. Kaya ang bago ni Jesus, kung nani mo gugma, at isa, kinanglan nasunod ka o namamati ka sa akong mga utos. If you love me, you will obey my commandments. Diba? Love natin si Lord. Amen. Love natin si Lord. Amen. Sino dito love si Lord? Sunod tayo kay Lord. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, as we end, my friends, sa ating pagtatapos,
Tatlong bagay ang gusto mong i-share sa inyo. Number 1, challenge your daily routine. Nanadlaw, challenge mo mo. If God's Word can guide your life, lalo ba na sa'yo na habit na pwede kong paliton para niyan magpupayupay. What one habit will you change this week to align more closely with His commandments? Anong isang bagay ang gusto mong baguhin para niyan nagbabago ka, para lagi mong naididikit ang buhay mo sa salita ng Diyos? Challenge ko sa mga kabataan at sa mga tao nandito. Challenge ko sa inyo. Gawin nyo araw-araw. Pagising nyo sa umaga, anong isang bagay ang kailangan kong baguhin para sa ngayon, tigit ako sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawa, put obedience into action. Gusto mo sumunod? Gawin mo. Okay? Do not try because you will never will. Huwag nyo susubukan kasi hindi nyo gagawin. Gawin mo. You must do. Choose. Sabi dito, choose one command. Mamili ka ng isang utos na kung saan ikaw ay nahihirapang sumunod at gawin mo siya, practicein mo. Gumawa ka ng mga bagay-bagay na praktikal para makasunod ka doon. Lagyan mo siya ng praktikal na hakbang at sundin mo to, igalang mo to, araw-araw sa loob ng 1 week. Nag-struggle ka sa isang bagay. Ay, ang hirap talaga tanggalin itong sigarilyo na ito. Nahirapan ako dito. Pero sabi sa salita ng Diyos, ang katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kailangan mo alagaan. So nag-struggle ka doon, practicein mo. Nahirapan ka, practice ka pa rin. Paano ko pa practicein? Pwede kang ng substitute. Diba? Dati nung naninigarilyo ko, tinigil ko sigarilyo. Ang ginawa ko substitute, candy. Ewan ko kung nabutan niyo yung Benson. Benson na candy. Yung caramel na may chocolate sa gitna. Yun ang ano ko. Alam mo yung 20 pesos na Marlboro nung panahon na yun, 20 pesos sa 20 pesos na Benson ang binibili ko. Diba? Para lang yung matigil yung paninigarilyo ko. Kasi kailangan meron kang gawin. Meron kang kailangan gawin. Hindi ka magbabago kung wala kang gagawin. Mga kapatid, pag natin sabihin, babaguhin ako ni Lord, pero wala ka namang ginagawa. Kailangan ko sa loob ka rin magpabago. Amen. Amen? Amen. Amen. Pangatlo, seek accountability. Maghanap ka ng isang tao, kaibigan, na mapagkakatiwalaan mo o isang magtuturo sa iyo para nang sa gayon, makita, mamonitor yung iyong progreso in treasuring and applying God's Word. Importante yung meron tayong accountability partner. Si Mrs. accountability partner ko. Siyang pinagsasabihan ko, siyang pinagkakatiwalaan. Siya yung ginagamit ng Holy Spirit para baguhin ako. Kung meron man akong nagawang hindi maganda, nasabi na hindi maganda, si Mrs. ang ginagamit ng Diyos para baguhin ako. Pili kayo. Pili kayo, best friend. Yung hindi kayo imamarites. Okay? Yung pag pinagsabihan mo ng problema, hindi kayo mamarites. Hindi kayo totolis. Piliin nyo, mag-pray kayo, Lord, sino kaya kaibigan ko pwede kong sabihan? Para nang sa gayon, namomonitor ako, nasasabihan ako, upang lagi ako makasunod sa iyo. Amen? Amen? Amen. Sa ating pagtatapos, mga kapatid,